detention facilities of the Philippine Senate. Any motion to suspend the hearing for today? Ma'am LV, few questions na lamang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maintindihan yung hindi ka nagpapablatter sa barangay sa lahat ng mga kaganapan sa inyong pamamahay. Yun yung hindi ko maintindihan talaga. Sobrang kapisihan ko po, Your Honor, kaya hindi ko na po baga nagagawa, Your Honor. Ang sinasabi ko na lang po sa mga kasambahay, bantayan nyo na lang yung pagkain kasi alam nyo naman ang sitwasyon ni Ate LB. Ganun na lang po ang pinapakiusap ko, Your Honor, sa mga kasambahay namin. Sa sobrang busy mo, pinapabayaan mo na lang na nagkakagulo na sa pamamahay mo, meron ng hindi mga kanais-nais na nangyari. Sabi mo, may granting, tanggapin ko muna na hindi ikaw nananakit. Kunyari lang, ikaw na mismo nagsabi, nagkakaroon ng bugbugan, sakitan, lahat. Hindi mo pa rin asikasuhin yun? Hindi ka pa rin action? Hindi ka pa rin kikilos? Your Honor, itong late ko na lang po baga, Your Honor, na nalaman po yan na ganyan pala yung nangyayari sa kanila kasi po tuwing makalawang araw, minsan 3 araw po, nabiyahe kami mag-asawa, lagi po kami ang nabiyahe na namimili ng gulay. Kahit naman pag-uwi mo ng bahay, siyempre tinatanong mo, ano bang nangyari? Kumusta na rito? Ano ka ba? Uwi ka ng bahay mo, tutulog ka na lang. Siyempre mag-uusisa ka, kumusta mga kaganapan? Kausapin mo yung ibang mga kasambahay, mangumusta ka. Your Honor, pagdating ko po, ako pa rin po nagkakaha maghapon. Tapos pag... Ikaw pa rin nagkaano? O nagkakaha po sa aking tindahan. Pagdating ko po... Natural, siyempre. Ikaw magkakaha, ikaw ang treasurer. Pera mo yun. Pero ang ibig ko sabihin, meron ka pa rin time na asikasuhin yung ano mga nangyari sa loob ng pamamahay mo. Kukumustahin mo. Hindi pa ako nakapag-ano ng oras, Your Honor. Yun ang ano sa akin, See, sa time management. very lame ang defense mo, ma'am. Very lame. Nasasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman bulag na, tapos wala kang time na tanungin kung ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na. Puro ka walang alam. See? Hindi tamang sagot yan. Dito lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Diba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Have you terminated? So Senator Estrada can make his interjection. Thank And you, then, Senator Mr. De Chair, Rosa. Senator Raffy. Huwag kayong maglala, Senator Raffy, dahil this is a similar incident to what happened to the amo nung si Bonite Baran, kung saan ay we jailed him here, and eventually both of the spouses were convicted for reclusion perpetua by the Supreme Court. Anyway, alam mo, nakalimutan ko na yung kung saan ako nagtapos sa tanong ko sa iyo, Madam Franz. Okay, tinanggi niyo last hearing na sinaktan ninyo si Aling LV. Correct? Correct. Ulitin ko lang yung tanong ko para to refresh your memory. Tama ba pa? Tinanggi niyo nung nakaraang hearing na sinaktan niyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Piklat? Mga 3 days po. Saan ang Mga 3 piklat days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, sa galing saka yung sa peklat. ulo. Wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng Wala mga kang personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok siya sa'yo? Hindi po. Bakit?
Tiwala po kasi ako, tiwala din naman po ako sa tao, kumbaga. Okay. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon katulad ni JM, ni Dodong at ni Patrick. Okay. Meron pa rito ha. Kilala mo ba si dating sales sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh. Meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinuha ng litrato si LV. Matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa Barangay Holto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay LV. Totoo ba ito mga Aling LV? Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa muka. Tapos po, tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagakot ng basura. Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki, Bakit ka hinila? sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura, burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo, na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. opo. Tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Makakasagot ba itong tiga DSWD? Hawak niya ba ang mga litrato? Di ba may representative tayo DSWD dyan? Ha? Ay, bilisan niya pag-ihi. Hindi, tiga Batangas yan eh. Di ba? Iha, sa Batangas ka? Yes po, Your Honor. So, wala kang alam dito sa mga litrato na kinunan ng garbage collector? Ay, wala po. Dapat tiga Mindoro, Anong bayan mo ba? Anong bayan to? Mamburao. Wala bang tiga Mamburao ng DSWD dyan? Ha? Wala? Wala po, Your Honor. Pero, Senator Estrada, yung suggestion ni Senator De La Rosa that the women's desk of the PNP should Yeah. likewise be involved. Mr. Chair, WCD. I think we have a video of an interview with the garbage collector if we can show it. Senator Estrada? Ilang minuto? Seconds? Ha? Baka mas matagal pa yung magkabit. Go ahead. Comsec, allow the video to be played. Mr. Chair, with the permission of Senator Jinggoy. Yeah, please. Habang piniprepare yung Senator De picture. La Rosa is recognized.
tanungin ko lang si Manang LB. Manang LB, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po ako payagan. Tapos po tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis diyan sa pang-abuso hindi. nila. Wala ka nang balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pera, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Manang LB. Salamat. And who will annotate for this? Volume? Walang volume. Hindi nakita si Aling LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga witness? Dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Garbage collector din ang nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay LV. Thank you, Mr. Sabi Chair. ni alias Paul, Salamat, kinunan Manang niya LB. ng larawan si Nanay LV matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Hihingi na sana siya ng tulong pero sinundan umano siya ng among lalaki ni LV Hindi sa nakita si Aling munisipyo. LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga... Aling LV nung nag-akot ka ng basura, nung pumunta yung basurero sa inyo, yung nag-akot ng basura, bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Okay, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pag-ipe. Okay. Oh, wala video. O habang piniplay yung video with the permission of the chair. Habang hinihintay natin yung video with the permission of the chair, I'll just continue asking questions. Okay. You may proceed, Senator Estrada. Madam Franz, kailan nabulag yung mata ni Aling LV? Oh, wala video. Isang dating garbage collector din ang nakakita sa mga Nung naging umalis po sa amin yan, Your Honor, nakakaaninag pa. May mga video po kami dyan, ipinasa namin sa piskal. Habang Nung umalis po sa amin, kung kailan mo nalaman na nabulag si LV? With the permission of the chair. na lang po, itong 2023 ng mga May na lang po, medyo mahina daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya hindi ko po alam. Sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yun po ang sabi niya sa Ano amin. yung sinasabi mo na karahilig? Sinabi mo, kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng mga kasamahan niya. Ay, hindi mo alam. Nagkasugat lang po yung kanyang mata dito kako. Ay, hindi sanay ng pagkabulag yun. Dito po. Hindi nga magiging sanhi ng pagkabulag yan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi, Your Honor, kasi may mga dugo yun. May mga Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko sila sa'yo. nga po ni JM nga po. Kinutusan nga lang ni JM, hindi naman magiging sa totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya ay sinuntok dito kaya po may dugo dito sa ganito niya sa kaliwang mukha niya. Senator Junggoy. Mr. Chair. I would like to interject with the interjection. permission of Senator Estrada. Go ahead. Ako, nakikinig lang ko sa sinasabi ni Ginang Franz Ruiz. Madam, sir. Pero Mr. Chair, you can just see the difference, no? Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB nung panahon na yun. Yan, pinag-iiportan niya yan na may video, tatago niya. Pero pag-attempt na ipagamot itong si LB, dahil sa mata niya nabubulag na wala man ang attempt ito. Parang alam mo paano natin describe yung situation na ito. After ka lang na depensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung welfare ng kasambahay mo na nabubulag na wala ka malang attempt na ipagamot.
I found it very hard to explain, Mr. Chair, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang ninakaw kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, ano ninakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nyo sa Tianggian po kami, yung sa bahay yung pera na sa may bag. Allegedly, nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko po Ano po sinabi siya. mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na ng Ate LB kung ganyan lang na nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Para Kinalitan niyo na po yung gamit ko, wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang mo, nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madumi sa pagkain? Salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasabi mong paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming bisis po. Ilan? Maraming bisis po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat dun pa lang pinalayas mo na siya, pinaalis mo na siya? Pilit po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya. Ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinusweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw, kahit kapit niya siya nung araw na yun, wala nga daw siya dalang pera, pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya, wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron ka pera, Aling LV? Wala po, kasing kundulin. Buhat nag-start ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi ko mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po dito, sinabi mo kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, 2017. August? Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa. Opo. O ang sinabi mo kanina sa akin, una siya namasukan August 11, 2019. Oh, ano ba totoo? Sinabi niya 2 years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay 6 po kami at that time sa kalsada po kami, doon kami nagtitinda. Manang, France. Ang sinabi niya, kailan mo siya unang nakilala? August 10. August 10. Dahil sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? opo, ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang una niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano, sandali, LV, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niya sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, yun ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August 17. Bilang ano? Yung start ko po sa kanya, sabi nga sa kusina na daw po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan.
Sa tindahan. Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Sa, halos malapit sa bahay nila. Tindahan po ako sa may kusina ng tindahan. Yung tindahan sa bahay nila. Hindi po sa palengke yun, sa Sa palengke. palengke. Alright. So may discrepancy halos 2 taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo 2019 ng August. Pero dahil sa Barangay 7 si Ate LB pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa Barangay 7 pumasok si Ate LB sa amin ng 2019. Anong barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa barangay 7? Doon na po ako doon po dinala ng barkada ko sa kanya sa barangay, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ako po palengke yun, hindi ko lang po alam. Hindi, tama sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 lang po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019 dahil may mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Meron ka bang prueba ng 2017 kayo nagtrabaho, Aling LB? Pa, Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi 2019? tinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa listahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Kailan ito? Di ko lang po tanda kung ano. Hindi, tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masuka noong August 7 of 2017? Yun pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, isusulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017 sa pamamahay ni Franz? Ito ba sila Dodong? Nandun na ba noong 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka yung Patrick. Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Di ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Fe. Diba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya sa Tini lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay. Wala po ako. Ikaw lang ang nandun. Po. Kayo lang po ang nandun. Aling Alvi. Po. 2017. Po. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick tsaka si Dodong? Hindi ko na po tanda. Basta po nakapasok lang. JM, kailan ka pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick. 2020. Kailan kayo namasukan sa kay Aling Franz? Kailan ka nagsimulang magtrabaho kay Aling Franz? Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong papasok namin doon oh. Ano yun? Hindi ko alam eh. Basta papasok lang kami ng trabaho. Okay, handali, okay. Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay rito. 2019 po. Meron ba tayo video? Na sinabi niya 2020? Ha? You want that played? Yes, please. That can be played and additionally the committee secretary is directed to have a transcript of the video and that would form part of the records of this proceeding. So directed. Wala pa ba yung testimony nung yung sinabi ng Pangalawang video garbage collector? Technical. Isang dating garbage collector din alam
Second video? Dalawa ba yung video, Senator Estrada? Dalawa po yung video. Ito yung una, yung ayaw mandar kanina eh. Meron pangalawa pa? Technical? Go ahead, yeah. Sige, play mo. Naulit na yan. That can be cut with the indulgence of Senator Estrada. Dito sa tatlo, John Mark, JM, Patrick, Dodong, kilala niyo si Pau Pau o baka kayo si Pau Pau? Kilala niyo? Hindi ko po kilala yun eh. Ikaw, Patrick. Hindi din po. Ikaw, Dodong. Hindi pa po. Hindi kaya kayo si Pau Pau, nakatalikod doon eh. Yung batok nyo pareho eh. Yung likuran, hindi kayo yon. Hindi po. Okay. Pero hindi nyo rin kilala si Pau Pau. Hindi rin po. Senator Estrada, you reclaim your time. Otherwise, Senator De La Rosa will be asking Meron pa yata questions. isang video, Mr. Chair. Meron ba ang pangatlo? Is there a third video? Meron pa, di ba? Nilo-load. Technical. Huh? So, there are three videos. The interview of Madam France. Transcript yun. Interview of? Madam France. Okay. Can we have that played? Technical. Dapat, Senator Estrada, DICT na itong technical natin. Nandun sa kabila ang DICT. Okay na? Loading pa raw. Wala pa? Loading. You can reclaim your time, Senator Estrada. While waiting for the video. Sige. Na Malipat muna ako dito sa asawa. audio lang. Ano nangyari sa inyo, technical? Kailangan sigurong isa lang natin sa budget hearing itong technical. Technical natin. Baka walang budget ito, Senator Estrada. Ayan. Go ahead. Comsec. Oh, maliwanag. 2020. Oh. Sinungaling ka.
sahod po. Ay ako po bilang tao kasi dati po sa Mr. Alvin po ako. Di ang ginawa ko sa unti-unti. Saan mo dinalakaw ang pera? Binigay ko dun sa kaibigan ko. Would you imagine na yung nagpasok sa kanya, doon niya daw binigay yung 12,000. Tinanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko doon niya binigay kasi ang nakita ko kaya sa kanya, hindi naman ganun yung palagay natin. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Tomboy sabi niya? Hindi po tomboy, Silve. Babae. Meron po siya kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silvi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ako pinagagawa ninyo? Sobra naman kayo ng pagkain. Kako hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito, hindi po. Ganito po nangyari. Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng boy ko na isa kasi ginamit niya daw yung panit ng mga gamit ng bata. Dahil umuwi yung bata, pag-uwi niya, yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na nagnanungkot sa kanya. Pero sa tindi na, nabulag agad lang. Eh, sinumpot niya daw po dito eh. So hindi niyo pinagamot? Binigyan po namin ng gamot, pinagamot namin siya, binigyan po namin ng gamot. Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong din na nagpainom sa kanya ng labon na kanya. Ay, siya rin naman nagsabi na yung bago ang sabi po sa akin, ay maganda po sa So, siguro next question dito ni Senator Estrada, do you confirm the statements you made during an interview sa TikTok ba to, ABS? Kayo po yan nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing cut yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong naririnig natin kanina, John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun, hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na John Paul ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na, hindi nyo nakaharap yung John Paul. Naikunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga-tinda lang ng gulay. So, hindi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Kanina sabi niyo doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tiyanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos, kumbaga, hatid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta. Tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. And yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala niyo yung susi. Opo, yung baga sa susi gabi. nun, Opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung susi. So, malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera? Ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan. Pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dahil siya po yung nauwi doon sa Tianggian. Dahil malayo po kami, sa barangay 6 po kami Tapos na nagtianggi. po tayo rito na binigyan nyo ng gamot. Dahil sa mata. Anong Opo, gamot? yung nag-away po sila. Anong gamot po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Na, Hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang binigay kong gamot. Yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, sa gilid dito. Anong gamot nga po? Ang yung agwasinada at saka betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po yung dito. Ay, sa mata ho yun, betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanya mukha kaliwa. So, mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang. Hindi naman sa mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes so, po, Your yung sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po dito lang po banda, Your Honor. Hindi naman sa mata, dito po. Dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Meron po kasing mga sugat na that needs
suturing. Pero So, yung pag- pinakita nyo last week, may yung trauma na tinamaan yung skull, di ba meron kayong... Apa, yung sa ENT po. Yes po. Oo, yung Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Apeklat. Pero hindi po siya, parang nasa side siya. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry, Your Honor. Bang 10 seconds, may ipakita Ay, ulit hindi, yung... no, Your Honor, ibabasahin ko lang po. Okay. It's, Hindi, si technical natin. Nag-annotate si doktora, may ipakita yung ano? it's, Pinakita last week, yung skull, yung MRI. yes po, Your Honor. Is Iba diagnosed. to, iba to. Oh. Iba yan. Bulaklak ata yan. So, go ahead, ma'am. The diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, on the right side. Tapos po healed po anterior maxillary wall fracture po on the left. You determine the dates. That transpired. Years, months ago, kailan po yan? Actually, Your Honor, according to Dr. Kabungal, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, Ito, alin dyan? Opo. Alin po dyan? Orientation natin, nakaharap kami. Alin po dyan yung right na sinasabi nyo? Technical, pakilaki. Ito. Alin po dyan yung right? Dito po. Ngayon. So, yung right, Nasa left po sa screen, pero po sa... teka ho, na medyo naguluhan ako. Alin po yung right? Left sa screen, okay? Yeah po. So, yan po yung nilagay ng betadine, sinasabi. Meron po yan, Your Honor, iba po yung fracture, iba po yung yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya, may napansin din po ako na parang maliit na laceration on the side, pero iba pa po yung sinasabi ni Dr. Kabungkal, Your Honor. So, ang But, Your Honor, according to Dr. Kabungkal also, blunt instrument or pwede daw pong strong force, by a strong force, but not necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwedeng natamaan, untog. pwede pong nauntog, opo, Your Honor. Untog. But untog, Pwedeng accident, nadulas. opo, pwede po. Pero yung sa kaliwa naman, meron din. Anterior maxillary. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan. Na Pwede po, accident. Your Honor, magkasuno, not on the same day, Your Honor. Pwede Tapos different. yung sa ilong, itong sinasabi niyo sa may- ilong, yung bridge tumabingi. Opo. May ano siya, Your Honor, may deviated po, parang natabingi So, sa siya. Tagalog po yung deviated. Tumabingi. Yung ilong, yung Opo. bridge, nose bridge. Opo. Because of, Most likely, Your Honor, pwede rin po trauma, pwede rin na accident. ano ba ho ang trauma? Hinataw. Injury, pwede pong nadulas, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Yung pong sinuntok po. Ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa mukha. Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Pa? Dumugo. Opo. Pinagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit? Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz, tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Di ba dapat pag Anong sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair. Alam mo, masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang, sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo, nasira ulo.
buang yung katulong mo tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa nagsilbi. 4 Binigyan na pa siya taon. ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na i-replay natin yung, Mr. Chair, marami din, may mga police dito, investigador. I-play mo nga yung kanina, yung interview niya, yung TikTok. Mr. Chair, kung pwede. Mahaba yun, Mr. Chair. Medyo mahaba May yun, kunting pero- portion ako doon na Sige, gustong pipiliin ipakita. na lang. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung, sabi nyo, yung panununtok, pananakit ay gawa ng mga empleyado nyo. Nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB? Wala po, Your Honor. Hindi Tong nyo late ko na lang na-report? po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamahan po rin nila. Nung sinabi rin lang po Kaya nila hindi sa nyo na akin. na-report sa pulis? Opo, Your Honor. Medyo mahaba Mr. ito, Chair, ano hindi, yung portion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Technical. Anong nangyari? So, yung sinabi niya, Ipaliwanag ko po sa inyo lahat. Kung kanyang ebidensya, kunan daw siya. Yun ang kwento po sa amin. So, sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Pagdala, di ba nga ano po, mga siguro ay mga 2 weeks pa lang, ng 12,000. okay, forward. Kunti, Binili forward. ko sa kanya yung sobrahan ko. Kasi ganito sir, bago siya pumasok sa akin, Sinuntok. Sinuntok ang sama niya. Sa siya. Forward pa. Utak sa akin. Di sinabi ko, sa madaling sabi, kinausap ko siya nung gabi. Sabi ko sa kanya, ngayon, kako, bigyan kita ng pagkakataon at pag nalaman ko sa alikot ang kamay mo. So, Well, yun ang start niya. Okay. Makupunta ko muna ako. Yung akin, pinauna sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Nagabi ko na nabuklat dahil pagod sa tanghali. Naku, wala ko napasok sa kwarto ko, walang iba. Ay, ako po, sabi niya, ate, di ang ginawa ko sa lang gano'n. Saan mo dinala ka ang pera? Naman namin yung babae sabi, hindi. Pero sa palagay natin. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari. Next yan. Wala nagbubugbog sa anak. Nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi na. Yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki, babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ako Dito, hindi naman siya bulag. O yan. tumating po siya dito. Hindi po. Ganito po nangyari. Sa lahat, 39 ganyan seconds. po. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang kasi ginamit niya daw Pause. yung Post. Doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na. Na you're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Makikita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me.
And I believe that this woman, Miss France Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. France Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. France Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And under the, if I may continue, Senator Estrada, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And the Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to detain Mrs. France Garcia, to commit Mrs. France Garcia to the Pasay City Jail. The chair would perhaps ask the movant to reconsider the Pasay City detention and instead commit said Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or if Senator De La Rosa would support the subsequent Chair, motion, amended motion, if I may. the committee would decide accordingly. Senator, Yep. Mr. Chair, Yeah. Senator if I may. Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail, because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair? Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada, whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and
a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evasing the propounded by the members of this committee, as well as and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee. Can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby suspended.